Eto na naman si Atty. Topacio, binanata na naman si Tambi at si Junior dahil ito daw si Tambi ay hindi sumusunod kay Junior. Nako, sino ba talaga ang Pangulo? Kaya siguro nasabi ni Senator Amy Marcos na itong nakaraan na hindi na daw Marcos kung hindi Araneta at Romualdez. Kasi hindi daw sumusunod lalo na dito sa usapin ng budget. Pira. Samantira na naman. Ibig sabihin lang yan, ito sa sinabi po ni Atty. Topacio, ay talagang nasusunod na ngayon, lalo na dyan sa budget, ay itong si Tambi. At hindi lang yan ha, ito ang matindi. Yung mga hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara, iniipit na ngayon. Sino? Unang-una, Duterte Party List. Duterte Youth Party List. Hindi pinroklama. Diba? Pangalawa, yung BH Bagong Henerasyon Party List. Hindi pa rin naproklama. Mga nanalo sila, pero hindi pa rin naproklama. Lalo na yung BH. Kaya alam natin na isa din yan na talagang hindi na nahimik dyan sa Kongreso kung ano yung nakikitang mali ni Congresswoman Bernadette Herrera. Ngayon, hindi na proklama hanggang ngayon. Nako, eto, panoorin po natin si Atty. Topacio kung ano yung nangyayari na ngayon. Panoorin natin. Huwag na tayong maglokohan dito. Sumusunod yan lagi sa presidente. Kung sinong presidente, sinusunod yan. Tama. Ng mga nasa mababang kapulungan. Like it or hate it, the fact remains, may super majority ka. Yan, lahat ng majority ng mga miyembro ng House ay nasa partido. Kung hindi man partido mismo ng Pangulo, ay allied o kaalyado ng Pangulo. Huwag mong sabihin, Pangulo ko. Congressman ka. Huwag na natin tuloy impeachment. Makakasama yan. O magkakawatak-watak. Huwag mo sabihin yung congressman, sasabihin na, hindi, Mr. President, tutuloy ko, bahala ka sa buhay mo. O, walang ganun. Yung speaker, sasabihin mo, Speaker, insan, huwag mo nang ituloy yan. Sige na, makakasama sa atin. Huwag mo sabihin, hindi siya susundin nun. Tabaka, hindi nga siya sinusunod. Kasi yung National Expenditure Program niya, hindi sinunod eh. Correct. Pinaglalalagay doon sa mga akap. Kaya nanalo yung 100 plus na congressman na pumirma. At saka plus yung revelation ni Toby Chanco, di ba? Na ginamit yung pangalan ng Pangulo na, pumirma kayo dyan, yung conditional release nyo, ibibigay sa inyo, magagamit sa kampanya. Obvious naman, para doon yung conditional release, kaya nagkukumahog yung mga congressmen na kunin yun, di ba? Kaya pumirma lahat. Kaya bilib ako sa mga hindi pumirma. Yan si Bernadette Herrera, hindi yata pumirma, no? O yan, iniipit ngayon. Yung Duterte Youth, hindi pumirma, iniipit ngayon. Ganyan ang realidad. So, Mr. President, do not tell me na hindi nyo kayang pigilin yan. BS po yan. Kakala ko dati ang BS. Ang tanong ko dito, natatakot ba sila sa dalawang party list na to? Sa tingin ko ito po yung ginagawa po ng party list na to na alam natin na ayaw ng mga lalay dyan. Isa na yung Duterte Youth Party List. Anong ginawa nila bago yung halalan? Impeachment complaint kay BBM. Kaya sa tingin ko, mukhang alanganin ito talaga na makaupo. Sana makaupo po ito sa Kongreso kasi pag nakaupo ito sa Kongreso, nako, tuloy ang pagpapa-impeach kay Junior. Yan lang isa sa, siguro, di natin alam kung ano yung dahilan, pero yan yung gagawin talaga nila. Naumpisahan na bago magalalan, tapos ngayon nanalo. At eto din, sa BH din naman, sa tingin ko, ay meron din itong mga ginagawa noon na posibleng may magagalit din na lalay. Naalala niyo po yung ginawa ni Congresswoman Bernadette Herrera doon kay Kimbo. Diba? Tinatanong lang naman tungkol doon sa budget. Tungkol sa budget. Tinatanong lang, kailangan ng paliwanag, saan napunta ito. Si Congresswoman Bernadette Herrera, yan yung isa sa hindi talaga mananahimik kung may nakikitang mali. Lalo na doon sa nangyari, di ba, nung nakaraan kay Kimbo. Pero itong dalawang party list na to, Duterte Youth Party List at BH Bagong Henerasyon Party List, dapat maproklama na ito. Binoto po ito ng taong bayan. Ito naman si Junior, ay napapansin po natin yung pakulo niya or hindi ko lang alam kung pakulo, drama or kung ano yung ginagawa niyang pagpaparesign sa mga cabinet members niya. Kaso nga lang, sablay po ang ginawa nila.
Mukhang wrong move po yung ginawa niya. Bakit? Kahit saang mga media na pinag-usapan po yung pagpapa-resign ng mga cabinet members niya, yung comment ng mga netizens, gusto siya na mismo ang mag-resign. Huwag na isisi doon sa tao o doon sa mga cabinet members. Siya na ang dapat mag-resign. Kahit sana, ABS-CBN, GMA, kahit sa mga vloggers, at kahit saan po na napag-usapan po yung ginawa po ngayon ni Junior, maraming nagko-comment doon. Bakit ito lang nag-resign? Sama ka na. Dapat ikaw na mag-resign. Yung mga ganun, BBM, resign na lang. Inaayawan na ba siya ng taong bayan? Baka meron pa namang tagapagtanggol niya dyan. Sana kaya nyo pa. Sana hindi kayo nahihirapan ipagtanggol siya. Ha?